Ilang hinga na lang at panibagong presidente na ang uupo sa palasyo ng Malacanang. Pero kung president apparent na ang tawag kay Senador Noynoy Aquino, maigpit naman ang labanan ni na Makati Mayor Jejomar Binay at Senador Mar Rojas sa pagka-vice-presidente. Lalaban tayo! Sino mag-aakalang ang karera sa posisyong ito mauwi sa gitgitang labanan? Today, I am announcing my support for the candidacy of Noynoy Aquino for President of 2010. Nang magparaya si Senador Mar Rojas kay Senador Noynoy Aquino sa pagkapangulo at ideklara ang tambalang Noymar, tila itinakda raw ang kanilang pagtakbo dahil magkatambal din noon sa politika ang kanilang mga ama. Mula Setyembre hanggang Enero, nanguna sa mga survey ang pangalan ni Senador Rojas, habang si Senadora Loren Legarda ang pumapangalawa sa karera. Pero isang linggo bagong eleksyon, nagulat ang lahat ng magtabla sina Rojas at Makati Mayor Binay na kapwa pumalo sa 37% approval ratings. Nabulabog ang inakalang madaling biyahe sa pagkapangalawang Pangulo. Everybody thought ang top 2 slots will go to either Noynoy or Villar, di ba? So nag-ano sila talaga, nakahabol, the ERAP-B tandem, nakahabol sila dun sa last stages nung campaign. Nakikitang humabol si Binay, which gave Mar very little time to catch up. Kasi halos 1 week na lang eh. Hindi raw ito inasahan ng Liberal Party. May halong pagkagulat at lungkot. Kasi una, nakita naman namin na napakalaking sakripisyo ang ginawa niya. Gulat na gulat kami sa naging takbo ng pangyayari. At hindi pa namin nasusuri na mabuti kung ano talaga ang naging dahilan. Si Mayor Binay naman, hindi raw ikinagulat ang tila pagsirit ng kanyang survey rating ilang linggo bago mag-eleksyon. Yung optimism ko dun sa kampanyang yon, para bang ako ay humaharap sa husgado, alam ko yung ebidensya ko yan. O alam ko yung nakikita ko, alam ko yung nakakasalubong ko. Kaya ba kung pag-uusapan natin yung nabigla ba ako? Hindi. At nung araw ng eleksyon at bilangan, nangyaring ang sinasabing election's biggest shocker. Sa mga resulta, nangunguna sa karera sa pagka-vice-presidente, hindi si Senador Rojas, kundi si Mayor Binay. Kung si Mayor Binay nagpaunlak ng interview, mas pinili namang manahimik ni Senador Rojas. Ayaw niya magsasalita, lalo't na yung proseso nag-umpisa na. So, ayaw niyang sabihin na he's exerting undue influence. Parang ini-influensyahan niya yung takbo ng proseso. Tumakbo na eh. Kailangan naman sagutin yon. Kasi may mga tao rin na pag di ka naman nadidinig, baka isipin nila totoo na yon. Kamakailan, tila nagdirean naman ang kanilang mga kampo na maglabasan ng mga full-page advertisement na ito. Sa panig ni Mayor Binay, lumabas sa mga pahayagan ng mga patalastas na nagsasabing nananalo siya sa 14 na rehiyon sa Pilipinas. Kinulayan ng orange ang mga bahagi ng bansa kung saan nanalo raw si Binay. Yun mismo dokumentong nagiging basihan ng aming sinasabi. Kami, ang basihan namin, yung record ng COMELEC nung kasalukuyang nagpipresenta pa sila at saka PPCRB. Nang mga sumunod na araw, ito naman ang naging sagot ng kampo ni Senador Rojas. May kulay na asul naman ang mga sulok ng bansa kung saan nanalo raw si Rojas. Para sa panig ng Liberal Party, kinukondisyon ni Mayor Binay ang kanyang pagkapanalo, hindi pa man tapos ang bilangan. Kanya-kanyang taktika yan para mabuo sa isipan talaga ng tao na ako na yan at kung iba yung resulta, parang nakukondisyon ng tao na magbabago lamang yan kung dadayain. Parang ganun which I think is not fair dahil
ang totoong bilang, yung bilang sa canvassing.